Pakinggan natin yung sinasabi. Kay Auntie Claire to eh. Dahil sa po ay aminado po si Auntie Claire na siya po ay isang spokes ng Malacanang o ni BBM. Malamang galing kay BBM to. PBBM bukas sa posibleng pagban sa Facebook at iba pang platforms. So hindi lang pala Facebook, pwede rin YouTube, X, Instagram, etc. Bukas muna si Pangulong Marcos Jr. sa pag-aaral sa rekomendasyong posibleng magban sa Facebook, iba pang meta apps at ilang pang gaming platforms. Gaming. Kung mabibigo ang mga ito na protektahan ng publiko, partikular na ang kabataan mula sa mapinsalang content. Ayan po ang sabi ni Yusek Claire Castro. Kung hindi magkakaroon ng accountability, ang anumang social media platforms parang nababaliwala. Teka lang. Sabi ni Auntie Claire, kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at parang nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ng ating mga kababayan, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating kabataan sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Ayan po. So, nilahat niya. Nilahat niya na. So, wala pang pinal na desisyon sa pagbabawal ng Facebook. Pero open kayo. Alam nyo, ang katotohanan po, no? Very unlikely na tayo pong mga, kumbaga, hindi po pangkaraniwan ng Pilipinas po ay pinagmamalaki natin na tayo po ang isa sa mga, yung isa po sa pinagmamalaki natin yung demokrasya. Yung kalayaan po sa pagpapahayag ng mga Pilipino. Masyado tayong dyan. Si Ninoy nga, kaya parang gustong ituring na bayani ng mga dilawan. Dilawan lang Hindi namin bayani yan si Ninoy. Diba? Dahil sa paglaban niya sa diktadorya, paglaban niya po sa freedom of the press, expression, etc. Kahit nung araw pa, sila Jose Rizal, Marcelo del Pilar, yung mga manunulat natin nung araw, pinaglalaban na yung mga freedom of expression, freedom of the press. Alam niyo po, ngayon po pinakamalaya yung mga Pilipino. Na-imagine niyo po ba na yung press natin ngayon o yung media natin masyadong panig sa mga magnanakaw? Opo. Tama po pandinig nyo. Yun naman ang katotohanan. Kailan ba nila binanatan yung mga mastermind ng flood control? 'Di ba? Ang binabanatan nila lagi yung mga gustong maglantad ng mastermind ng flood control. Okay. Kaya ito, sa totoo po, ang ating po media ngayon, hindi na po siya hindi natin alam, no? Maaring ganyan na yung media. Ngayon lang natin halata kasi may social media na. Great equalizer po yung social media. Dahil kung wala po ang social media, hindi nyo makikilala, hindi nyo maririnig si Badong Aratilis at iba pang mga vlogger na meron pong sinisigaw. Meron pong mga sinasabi na hindi po sasabihin ng mga mainstream media o ng mga malalaking media company. No? Kung wala po yung mga social media, malamang wala pong magtatanggol na sa mga Duterte. Hindi na po natin malalaman, yung media na lang po yung mapapakinggan natin. Kaya great equalizer po to, at yan po yung kinatatakutan nila. No? Yung sinasabi nga nito ni Auntie Claire na hindi naman ako control, bigla napunta na sa fake news, etc. Lagi nilang pinagbibintangan na yung social media ang fake news. Kanino ba nanggaling yung... Hindi ba media yung nagdala ng sinasabi na pwedeng lihim na gustong makipag-usap ni BP Sara kay BBM? Maliwanag na fake news yun. Ang point ko lang po dito,
dahil po sa social media, kayo, aminado po kayo. So, sa madaling salita, equalizer po yan ng mga walang-wala. Wala po kami, hindi po kami. Equalizer po yan na hindi ka abogado, hindi ka media man, hindi ka, kami, mag-apply kami sa GMA7, PTV4, lahat ng media hindi kami tatanggapin. Bakit? Kasi hindi kami nag-aral ng mass comm o journalism or broadcasting. Iba yung linya ko eh. Panghenyo yung linya ko. So hindi nyo ako mapapakinggan kung walang social media. Di po ba? Yan po yung greatest gift ng social media na napapakinggan nyo po si Badong Aratilis. Kalimutan nyo na po yung ibang vlogger. Ako lang. Biro lang. Di ba? Marami po sa inyo. Marami po sa inyo ay hindi na po bata. Hindi nyo naman ako magugustuhan kung mga teenager kayo. Di ba? Marami po sa inyo, trentahin. Yung mga nagko-comment, mga trentahin na po tayo, di ba? Mga trentahin na. Ibig sabihin, imagine niyo po kung walang social media, hindi niyo po mapapakinggan yung the other side. Ang mapapakinggan niyo lang po na yung mga Duterte, pinakamasasamang tao na namuno sa Pilipinas. Yan kasi yung daladala ng social media na kontrolado ng mga Dilawan, Kakamping, at Makabayan Black. Yan yung daladala nilang narrative eh. Ngayon, kaya po, sa totoo po, dahil po sa social media, nakarinig po kayo ng mga nagsasabi ng katotohanan. Hindi po namin kinakailangan ng script dahil ito po ang tunay. Hindi po kinakailangan kaming bigyan ng ito sabihin mo o kung ano pa man. Ito basahin mo. Dahil nagsasalita po kami ng katotohanan. Ngayon, hindi naman po dahil sa nagkabarilan. Ano po koneksyon ng Facebook? Sa nagkabarilan po sa dapat tunay na solusyon sa tunay na problema. Ang problema, sanay na sanay itong gobyerno na to na manisi. Sinisi nila yung mga teacher. Pumalag yung mga teacher. Yung isang teacher na sobrahan sa pagpalag. Ngayon, kakasuhan na. Anong uri ng gobyerno tayo? Prinubok nyo yung mga teacher. Nung nagalit yung mga teacher, kakasuhan nyo na sila. Hindi pa nga kayo nagsasorry sa mga teacher eh. Yung dahilan kung bakit sila nagalit, hindi pa kayo humihingi ng paumanhin. Tapos magkakaroon sila ng kaso dahil hindi po nila nakontrol yung galit. Okay, balikan po natin to. Bakit niya ibaba ng Facebook? Meron ba sino po ang gumagamit ng Facebook? Mga Pilipinong hindi po maka-afford ng mamahaling komunikasyon. Babalik po ba tayo sa telepono? Naalala nyo nun? Yung may PLDT? Yung mga may kaya lang po sa buhay? Babalik po ba tayo dun? Alam niyo po ang Facebook, dyan po ang komunikasyon ng mga tao. Hindi ko nga alam ang number ko eh. Yung number ko, mobile number ko, 3 po cellphone ko. Dahil siyempre, vlogger kami. Isa lang po ang alam kong numero. Pero yung 2 na madalas kong ginagamit, yung pinakagamitin ko, ito pong ginagamit ko ngayon na habang tayo nagba-vlogs. Araw-araw ko itong ginagamit. Ang luwag na nga eh. Biro lang. Araw-araw kong ginagamit ang cellphone. Hindi ko na nga alam kung anong numero nito. Dahil pag ako po ay nakikipagkomunikasyon sa aking pamilya, Facebook po ang ginagamit natin. Yung messenger po ng Facebook.
Ibaba ninyo dahil meron kayong gustong sisihin sa naganap na krimen. Yung kultura po ng paninisi, ang dapat nyong tanggalin sa gobyerno natin. Ang una kagad, wala pang, sabi ko nga, 12 oras pa lang. Alas 10 ng umaga, naganap yung putukan sa Zamboanga. Wala pa pong kinagabihan, meron na kagad sinisi. Sinisi na agad yung mga teacher ni Auntie Claire, sinisi. Sinisi naman yung Roblox. Hindi nila alam, iba yung Gobrox sa Roblox. Yung sisisihin nga, hindi nyo pa alam kung anong laro eh. Imagine niyo laro. Imagine niyo po, isisisi nyo sa laro yung naganap sa Zamboanga. Kung yung laro nga ayaw na naming iban Tapos ngayon, buong Facebook na ang gusto nyong iban. Yung komunikasyon po ng mga taga-Pilipinas. Ako po narito sa Makati, pamilya ko po nasa Bulacan. Araw-araw kaming nagtatawagan sa Facebook. Yung panganay ko po nasa Sukat. Yung may, dahil po dyan sa Facebook, araw-araw kayo may komunikasyon. Bukod po dyan, yung milyon na Pilipino natin na nasa ibang bansa, saan po sila nakikipag-koneksyon sa mga kapamilya nila, sa tingin ninyo? Tama yung sinasabi ni Crazy Brooks noong araw. Pinahalata mo naman, Crazy Brooks, na matagal ka. Baka magkwenta yung mga tao, mahalata yung edad natin. Noon daw, overseas, anong tawag doon? Long distance, di ba? Ganun pa ang tawag. Tatawag ako long distance. O kaya telegram. Yung mga hindi ko na maalala. Long distance, tapos meron pa telegrama. Ganun po ba gusto nyo? Magkagastos tayo dahil lang meron kayong gustong isisi? At napakamahal. Yun naman pala. Nasa Canada pala. Kala ko ikaw yung naglo-long distance. Ayan, nakahanap ng lusot si Crazy Bata pa si Crazy. Magulang niya yung nasa Canada noon. Ano po yan? Babalik tayo sa ganun? Nag-research po ako. Baka sabihin naman, meron ba talaga nagbaban? Meron naman po. Ito po, China. Vietnam. Wala palang Facebook sa Vietnam? Hindi. Wala raw. Ito pala. Mali ako nang binabasa. China, Russia, Iran, North Korea, Myanmar, Turkmenistan, and Uganda. Paano yung... Paano yung mga diktador to? China, Russia, Iran, North Korea. Yung Russia, Iran ay yung Iran tsaka North Korea. Mga ano yan iba yung uri ng gobyerno nila Tayo po, we pride ourselves with democracy. Tapos takot tayo sa Facebook. Alam niyo po, sa market po ang mga natatakot po sa free market of ideas. 'Di ba? Yung may kalayaan po magpahayag yung mga tao. Ang mga takot po diyan, yung mga magnanakaw, yung mga may tinatago. Kung tayo naman ay normal naman, ano kayo natatakot nyo? Tignan po ninyo. Sabi po rito, China, Russia, meron. Ban yung hindi ko po alam, ban pala sa China at Russia ang Facebook. Pero, eto po, meron po silang katumbas. Halimbawa po to yung China. Meron silang WeChat at Weibo. Yung China. Ban man sa kanilang Facebook, yung mga Chinese, hindi po sila umaangal na wala yung Facebook kasi meron silang WeChat at Weibo.
At yung mga taga-China, popular po yan sa kanila. Ngayon, ang tanong, meron po ba tayong katumbas ng Facebook? Yan po ang katumbas ng Facebook nila eh. Tayo ba sa Pinas meron? Yung Russia, meron din katumbas. Oh. Ano yung sa Russia? VK o V-Contacte. Yan po ang katumbas ng Facebook. Hindi naman sa TikTok, hindi naman kayo nakakapag-usap. Pwede ba mag-usap sa TikTok? Hindi ko alam. Facebook talaga. Mamaya po, bakit po may FB pa rin yung mga ban sa China? Ban sa ibang bansa. Oh. Tapos, eto pa po. Tignan nyo ibaban ninyo yung Facebook. So, binan siya. Sabi nga ng mga natin, meron pa naman nakakapag-Facebook. Opo, through VPN. Ako, ginagamit ko po yung VPN kasi sa boxing, nung ako po ay sa boxing pa, karamihan po ng mga laban sa boxing, hindi po available dito sa Pilipinas. Kaya ang gagawin nyo po, no, para maka-access kayo ng mga site, gagamit po kayo ng VPN. Ngayon, yung VPN po, ganyan po yung gagamitin ng mga Pilipino. Akala nyo ba mababan nyo rito yung Facebook? I-ban nyo man yung Facebook, gagamit ng VPN, mas may access pa. Ngayon, wala na kayong control ngayon kasi binan nyo na yung Facebook. Paano nyo pasisitahin yung Facebook? Paano pa kayo magsasabi sa Facebook na parang mali yung ginagawa ng mga Duterte? Paano pa makakaporma tong sila, anong pangalan yan? Yang sila Maria Ressa, na kapapak-check. Mas delikado pa ngayon sa mga kabataan dahil wala ka ng control eh. Paano mo ngayon sisitahin yung Facebook kung wala ng Facebook sa Pilipinas? Pero kaya pa rin mag-access ng mga Pilipino sa Facebook. Makaka-access pa rin sila sa Facebook dahil sa VPN at iba pang paraan na hindi ko pa alam. Parang pagbabawal lang po yan sa porn, di ba? May access pa rin yung mga, kung gusto mo talagang mag-access sa porn. Ano pong mangyayari sa atin? Lalong wala ng pananagutan kasi tinanggal nyo na yung Facebook eh. At least ngayon, may Facebook Philippines, pwede nyo silang pakiusapan, makagawa sila ng paraan para maban yung mga hindi nyo gusto. Minsan, masama yung hanap sisi. Hindi talaga nyo nalulutas. Ang laki pong problema. Sa totoo lang po, ang laki pong magiging problema nyo pag binan nyo yung Facebook. Yung komunikasyon natin sa mga OFW natin, sa mga kamag-anak natin abroad, maapektuhan po ng malaki. Okay, punta na